Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Isang babae na lumaki sa tahimik na nayon sa Norway, nakilala ang kanyang itinakda sa Pilipinas, nagpakasal, at ngayon ay nag-aaral ng PhD sa isang tanyag na paaralan sa Germany. Ano nga bang nangyari sa Pilipinas? Ako si Ingvild Solberg. Ipinanganak at lumaki ako sa isang maliit na bayan ng pangingisda malapit sa Ålesund, Norway. Ang aking bayan ay may populasyon na wala pang 3,000 katao. Isa itong lugar na talagang napakatahimik. Araw-araw bandang alas 7 ng umaga, kasama ko si tatay sa daungan para ayusin ang aming bangka. Si nanay naman ay nagtatrabaho sa aklatan ng nayon. Ang aming pamilya ay nanirahan na sa bayang iyon sa loob ng 4 na henerasyon, kaya masasabing kami ay totoong lokal. Mula pagkabata, iba na ako sa ibang mga bata. Mayroon akong matinding kuryosidad sa mundo sa labas ng aming nayon, lalo na sa kultura ng Asya. At sa lahat ng iyon, ang Pilipinas ang pinaka-nakakaakit at misteryoso sa akin. Ngunit hindi maintindihan ng aking mga magulang at mga tao sa paligid ko ang aking interes. Ano bang espesyal sa maliit na islang iyon? Ito ang karaniwang reaksyon. Nang 18 anyos ako at handa nang mag-apply sa universidad, gusto kong kumuha ng kursong Asian Studies. Malakas ang pagtutol ng aking pamilya. Ano ang mapapala mo dyan? Mas mabuti pang mag-aral ka ng business management o medicine, sabi ng aking mga magulang. Ngunit hindi ko ito masuko dahil may boses sa kalooban ko na nagsasabing tinatawag ako ng Pilipinas. Sa 2nd taon ko sa universidad, dumating din ang pagkakataon. Sa pamamagitan ng exchange student program, makakapunta na ako sa Pilipinas. Kahit nag-aalala, pumayag din sa huli ang aking mga magulang. Noong panahong iyon, itinuturing ko pa lamang ang Pilipinas bilang isang destinasyon ng aking kuryosidad. Akala ko, uuwi ako pagkatapos ng 6 na buwan. Ngunit mula nang lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport na iya, nagbago na ang lahat. Ang laki pa lamang ng paliparan ay nakamamanghana. Mas malaki ito at mas moderno kaysa sa Oslo Airport ng Norway. Pagdating ko sa syudad ng Maynila sakay ng LRT, ibang-ibang tanawin sa inaasahan ko. Ang napakaraming matatayog na gusali, ang malinis na kalsada, at higit sa lahat, ang masiglang presensiya ng mga tao, lahat ng ito ay tumatak sa aking isip. Marso 2020. Ang tagsibo sa Metro Manila ay may ibang-ibang pakiramdam kumpara sa Norway. Nagsimula ako ng buhay sa isang rented studio unit malapit sa University of the Philippines, Diliman. Sa unang mga linggo, lahat ay bago at kawili-wili. Ang iba't ibang pagkain sa convenience store at ang sistema ng transportasyon MRT-LRT na nagpapadali sa pagpunta kung saan-saan. Ngunit hindi ganoon kadali ang realidad. Ang language barrier ang pinakamalaking problema. Kahit nag-aral ako ng Filipino-Tagalog sa loob ng 2 taon, ibang-iba ang ginagamit na wika sa aktwal na buhay. Masyadong mabilis magturo ang mga propesor kaya hindi ko maintindihan at mahirap ding makipag-usap sa mga kaklase. Sa mga sandaling iyon, naaalala ko ang mga mensahe mula sa aking mga kaibigan sa bayan. Kumusta? Mahirap, di ba? Siyempre, malayo talaga ang Pilipinas sa atin. Umuwi ka na. Ano bang matututunan mo dyan? Sa mga salitang iyon, nagdududa ako. Nagkamali ba ako ng desisyon? Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang tanong na ito. Ang partikular na mahirap ay ang kultura ng paggalang sa lipunan ng Pilipinas. Mas pantay ang lipunan sa Norway, ngunit sa Pilipinas, napakahalaga ng hiya at paggalang sa nakatatanda, respeto sa edad at posisyon. Noong una, nakakaramdam ako ng pagkaipit sa kulturang ito. Bakit kailangang sundin ang ganoong komplikadong tuntunin? Tanong ko sa sarili. Hindi rin madali ang mga kurso sa universidad. Nakakamangha ang kasipagan ng mga estudyanteng Pilipino, ngunit para sa akin, masyado itong matindi. Nakikita ko silang nag-aaral sa aklatan hanggang hating gabi. Halos walang tulog tuwing exam week. At naiisip ko, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Isang araw, malubha akong nagkasakit ng trangkaso. Nakahiga ako sa aking unit na mag-isa at nahihirapan. Isang senior na kaklase ko sa departamento ang nakabalita at bumisita siya para tignan ako. Nagdala siya ng lugaw at nagsabi, "Ayos ka lang ba? Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako." Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na warmth ng puso ng isang Pilipino. Ngunit sa likod ng panlabas na kabaitan, mayroon pa ring banayad na distansiya. Isa akong dayuhan, kahit gaano ko pa pagsikapan ng Filipino, mahirap pa ring maintindihan ng lubusan. Pagkatapos, nangyari ang pangyayari na nagpabago sa aking buhay.
bandang alas 10 ng gabi, noong Mayo 15, 2020. Bumagsak ako sa sahig dahil sa biglaang matinding sakit ng tiyan. Ang nakakita sa akin ay si Juan Carlo J.C. de la Cruz, isang senior na kaklase. Nagtagal siya sa universidad para sa thesis niya. Nakita niya akong bumagsak at agad siyang tumawag sa 911. Sa loob ng ambulansiya, habang lumalabo ang aking kamalayan, patuloy na sinasabi ni Juan Carlo, "Huwag kang mag-alala, magiging ayos ka. Malapit na tayo sa ospital." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Mag-isa ako sa isang estrangherong bansa, ngunit inaalagaan ako ng isang tao. Labis akong nagpasalamat dito. Pagdating sa ospital, nakakagulat ang mabilis na pagtugon ng medical team, CT scan, blood test, iba't ibang komplikadong pagsusuri, lahat ay natapos sa loob lamang ng 30 minuto. Kung sa Norway iyon, maghihintay pa ako ng ilang oras. Mabuti na lang at hindi appendicitis. Ang diagnosis ay matinding gastroenteritis, ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na nangyari. Araw-araw bumibisita si Juan Carlo habang ako ay nakaospital. Nagdadala siya ng soup. Inihanda ang mga bagay na kailangan ko. At tumawag pa siya sa aking mga magulang para ipaalam na ligtas ako. Hindi naman kami ganoon ka-close, ngunit ginawa niya ang lahat para sa akin. Nang tanungin ko siya, "Bakit mo ito ginagawa para sa akin?" Ang sagot ni Juan Carlo ay nananatili sa aking puso hanggang ngayon. Nakakatakot at malungkot siguro ang magkasakit na mag-isa sa ibang bansa. Kung ako ang pupunta sa ibang bansa, gusto ko ring may tutulong sa akin. Sa sandaling iyon, parang nakita ko ang tunay na puso ng isang Pilipino. Nang lumabas ako ng ospital, binigyan ako ni Juan Carlo ng isang maliit na halaman. "Malungkot kang mag-isa sa unit mo. Ang pag-aalaga sa halaman ay makakabuti sa pakiramdam mo," sabi niya. Sa pagdinig sa mga salitang iyon, muntikan na akong maiyak. Gaano na ba katagal mula nang makatanggap ako ng ganoon kahalaga at maingat na pag-aalaga? Paglabas ko ng ospital, lubusan akong nalito. Ang stereotype ko sa Pilipinas ay nagsimulang gumuho. Ang sistema ng kalusugan ay mas advanced kaysa sa inaakala ko at ang kabaitan ng mga tao ay higit pa sa aking inaasahan. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng hiya. Napagtanto ko kung gaano ko pala minamaliit ang Pilipinas at ang mga Pilipino sa buong panahong iyon. Naranasan ko ang kabutihan ni Juan Carlo at nalaman ko kung gaano ka-ignorante at puno ng prejudice ang aking mga naunang salita. Nang ikinuwento ko sa aking mga kaibigan sa bayan ang karanasan ko sa ospital, iba ang kanilang reaksyon. "Talaga? Ganoon kaganda ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas? Napakabait pala ng senior na iyon." Sa unang pagkakataon, nagpakita sila ng positibong reaksyon tungkol sa Pilipinas. Natural, naging malapit kami ni Juan Carlo. Sa simula, gusto ko lang siyang ipaghanda ng hapunan bilang pasasalamat. Ngunit habang tumatagal, mas nag-enjoy ako sa aming mga pag-uusap. Nag-uusap kami tungkol sa kasaysayan, kultura, at lipunan ng Pilipinas at marami akong nalamang bagay na hindi ko alam noon. Ang partikular na tumatak sa akin ay ang kwento tungkol sa economic miracle ng Pilipinas. Nagulat ako nang marinig na ang lugar na isa sa pinakamahihirap na bansa, 60 taon na ang nakalipas, ay ngayon ay naging economic powerhouse sa Asia kahit pa may mga hamon. "Paano nangyari yan?" tanong ko. Sumagot si Juan Carlo, "Dahil sa sakripisyo at kasipagan ng henerasyon ng ating mga magulang at lolo't lola." Sa pagdinig sa mga salitang iyon, nagsimula akong tignan ang mga Pilipino sa ibang pananaw. Ang mga matatandang lalaki na nakikita ko sa LRT, ang tindera sa palengke, ang mga call center agent na nagtatrabaho hanggang madaling araw, lahat ng mga taong ito ay ang mga bida na gumawa sa Pilipinas kung ano ito ngayon. Ngunit hindi pa rin ako sigurado. Talaga bang kahanga-hanga ang Pilipinas? O masyado lang akong emosyonal? Paulit-ulit na umiikot ang pagdududa sa aking isip. Habang tumatagal, lalo pang lumala ang salungatan. Habang nagiging malapit kami ni Juan Carlo, nagsimula namang lumayo ang loob ko sa ibang dayuhang kaibigan. Nagpahayag ng pagkadismaya si Hans Ingvild, "Masyado ka ng obses sa Pilipinas, hindi ba? Kung iisipin, mas atrasado pa rin ito kumpara sa atin, at masyadong authoritarian ang kultura ng kumpanya." Wala akong maisagot sa mga batikos na iyon. Sa katunayan, marami pa talagang bagay na kailangang ayusin sa lipunan ng Pilipinas. Ikinuwento ko ang mga bagay na ito kay Juan Carlo at umamin din siya. "Hindi pa perpekto ang bansa namin, Ingvild, pero patuloy kaming umuunlad," sabi niya. Sa kabila nito, lalong lumala ang prejudice ni Hans.
Sa pagkakita sa kanya, nagduda na talaga ako, masyado ko bang ini-idealize ang Pilipinas? Sapat na ba ang kabaitan lamang ni Juan Carlo para hatulan ang buong bansa? Ang mas masahol pa, nagsimula na ring magpahayag ng pag-aalala ang aking mga magulang. Ingvild, puro ka na lang kuwento tungkol sa Pilipinong lalaking iyon. Ayos ka lang ba? Baka may pinaplano ka na namang kakaiba. Tanong nila sa tuwing tumatawag ako. Malaki ang pressure na naramdaman ko. Isang gabi, umiyak ako mag-isa sa aking unit. Nang mag-text si Juan Carlo, hindi maganda ang itsura mo kanina. May nangyari ba? Sa sandaling nakita ko ang text na iyon, lalo akong umiyak. May isang taong nakakaintindi sa puso ko. Bakit hindi maintindihan ng ibang tao? Gusto kong ipakita kina Hans at sa iba pang dayuhang kaibigan ang totoong Pilipinas. Kaya iminungkahi kong sumali kami sa isang Filipino cultural experience. Kasama sa plano ang pagsusuot ng Filipiniana, pag-inom ng tradisyonal na salabat at pagbisita sa Intramuros o sa isang historical site. Sa simula, parang interesado ang lahat. Sige, tignan natin kung ano ang kultura ng Pilipinas, sabi nila. Ngunit ng aktwal na nilang naranasan, hindi maganda ang naging reaksyon. Habang naglilibot kami sa Intramuros, ang sinabi ni Hans ay tumatak sa akin. Tignan mo, masyadong maliit ang sakop kumpara sa mga kastilyo sa Europa. Hindi sapat ang karangyaan. Sa huli, hindi pa rin matalo ng kulturang Asyano ang sa Europa. May katulad na reaksyon din ang iba. Ganoon din ang isuot nila ang Filipiniana barong. Ang pangit, masyadong masikip. Mas maganda pa rin ang mga damit Europa, sabi nila. Lalo akong umatras nang marinig ko iyon. Wala ba talagang charm ang kultura ng Pilipinas? Nagsimula akong magtanong sa sarili. Mas malala pa nang uminom kami ng tradisyonal na salabat o tsaa. Anong lasa nito? Para lang itong mainit na tubig, hindi ba? Mas masarap ang kape namin. Kahit gaano pa kaseryoso ang paliwanag ng tour guide tungkol sa kasaysayan at kahalagahan, walang nakikinig ng mabuti. Nang matapos ang aktibidad na iyon, nawalan ako ng pag-asa. Hindi ko maipaliwanag ang ganda at lalim ng Pilipinas na nararamdaman ko sa iba. Walang dudang sinabi ni Hans. Ayan, nakita mo na, wala talagang espesyal. Nang gabing iyon, nagsumbong ako kay Juan Carlo. Masyado ko bang pinalaki ang Pilipinas? Wala ba talaga itong espesyal kumpara sa ibang bansa? Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay nagsalita. Ang kultura ay hindi hinahatulan batay sa panlabas na karangyaan. Mauunawaan mo ang tunay na halaga nito kung uunawain mo ang espiritu at filosofiya na nakapaloob dito. Ngunit sa panahong iyon, hindi ko lubusang maintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Sa halip, naramdaman ko na mukhang matalino ang kaniyang sinasabi. Ngunit sa huli, hindi ba't palusot lang iyon? Pagkatapos ng pangyayaring iyon, pansamantala akong nawalan ng tiwala sa Pilipinas. Ang sumunod na mga linggo ay naging mahirap. Hindi ako makatulog gabi-gabi. Nalulunod sa iba't ibang pag-iisip. Nagkakamali ba ako sa Pilipinas? Nabighani ba ako sa kabaitan lang ni Juan Carlo at nagkamali ng paghatol sa kabuuan? Malungkot din ako sa tuwing tumatawag ako sa aking pamilya sa bayan. Ingvild, bakit parang malungkot ang boses mo? Nag-aalalang tanong ni nanay. Ngunit hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Kung sasabihin kong nadidismaya ako, nakakahiya kay Juan Carlo. Kung sasabihin ko namang maganda talaga ang Pilipinas, wala naman akong tiwala. Ang partikular na mahirap ay ang relasyon namin ni Juan Carlo. Mabait pa rin siya sa akin, ngunit lalo akong naging mailap. Hindi kaya hindi ko talaga naiintindihan ang kultura ng Pilipinas? Hindi kaya nagkakamali ako ng interpretasyon sa kabaitan niya? Paulit-ulit na umikot ang mga kaisipang ito sa aking isip. Habang ako ay nababahala, isang hindi inaasahang tulong ang dumating. Ang pakikipagkita kay Prof. Liwayway Reyes na nagtatrabaho sa International Office ng Universidad. Nag-aral si Prof. Reyes sa Germany sa loob ng 15 taon at may malalim na kaalaman sa kultura ng Europa. Nang kumonsulta ako sa kaniya, agad niyang napansin ang aking pinagdaraanan. Ito ay isang tipikal na culture shock na nararanasan ng mga dayuhang estudyante na pumupunta sa Pilipinas, lalo na ang mga galing sa Europa. Sabi niya na parang nabasa niya ang aking sitwasyon. Ikinuwento sa akin ni Prof. Reyes ang kaniyang karanasan sa Germany. Nang una kong pumunta sa Germany, nakakagulat din ang lahat. Pakiramdam ng mga Aleman, parang atrasado ang Pilipinas. Ngunit habang tumatagal, naintindihan ko na magkaiba lang kami. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas magaling o hindi. Pagkatapos,
Sinabi niya sa akin ang tunay na paraan upang maunawaan ang Pilipinas. Ang kultura ay hindi isang bagay na tinitingnan sa museo. Ito ay isang bagay na nararanasan sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao. Subukan mong mamuhay kasama ang isang pamilyang Pilipino, Engvild. Malalaman mo ang tunay na Pilipinas. Sa mungkahi ni Prop Reyes, nagsimula ako mag-homestay sa isang pamilyang Pilipino sa bahay ng mga magulang ni Juan Carlo. Nung una, nakakaramdam ako ng pressure, ngunit sinabi ni Juan Carlo na tinuturing ako ng kanyang mga magulang na parang anak, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob. Napakabait talaga ng mga magulang ni Juan Carlo. Araw-araw, nagluluto si nanay ng paborito kong pagkain. Si tatay naman, pag-uwi niya mula sa trabaho, nakikipag-usap sa akin tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ang pinakamahalaga, naramdaman ko na tinuturing nila akong pamilya. Ang partikular na tumatak sa akin ay ang Pasko Krista, kung saan nagtipon-tipon ang buong pamilya para sa Noche Buena. Nakita ko kung gaano pinahahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang pamilya. Ang paggalang sa nakatatanda, ang pagmamahalan sa pagitan ng pamilya, natuklasan ko na ito ang puso ng kultura ng Pilipinas. Anong tingin mo sa kultura namin? Tanong ng nanay ni Juan Carlo sa akin. Taos-puso akong sumagot, sa tingin ko, napakaganda nito. Ngayon lang ako nakakita ng bansa na ganoon kahalaga ang pamilya. Masayang ngumiti si nanay at nagsabi, ngayon, talagang naintindihan na ni Engvild ang Pilipinas. Sa pamamagitan ng homestay, nakita ko ang isang ganap na naiibang Pilipinas. Ang kultura ng respeto na inakala kong nakakaipit noon ay nag-uugat pala sa pag-aalala sa isa't isa. Ang komplikadong relasyon ng tao ay mayroon palang init ng pagmamahalan sa likod. Batay sa mga karanasang ito, gumawa ako ng bagong plano. Ipakita kina Hans at sa iba pang dayuhang kaibigan ang tunay na Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa mga tourist spot o tradisyonal na kultura, kundi ang paglikha ng pagkakataon na direktang maranasan ang pang-araw-araw na buhay at puso ng mga Pilipino. Una, humingi ako ng tulong sa mga magulang ni Juan Carlo. Pwede ko bang imbitahan ang mga dayuhang kaibigan ko dito para kumain kasama natin? Agad silang pumayag. Oo naman, kaibigan ng anak namin, syempre tatanggapin namin, sabi nila. Pagkatapos, nakipag-ugnayan ako sa International Office ng Universidad at nagmungkahi ng isang authentic Philippines experience, hindi tour sa mga sightseeing spot kundi isang plano para sa Filipino family visit, paglilibot sa palengke at pagtuklas ng mga street food sa looban. Masigasig ding sinuportahan ito ni Prop Liwayway Reyes. Bukod pa rito, naramdaman ko na kailangan ko ring mapabuti ang aking kasanayan sa Filipino. Ang aking kaalaman ay sapat lamang para sa pangunahing komunikasyon. Ngunit upang maunawaan ang tunay na puso ng mga Pilipino, kailangan ko ng mas malalim na pag-uusap. Nagpasya akong mag-invest ng 2 oras araw-araw para mag-aral ng wika. Sinabi rin ni Juan Carlo na aktibong tutulungan niya ang aking plano. Taos-pusong mahal ni Engvild ang Pilipinas. Masaya rin ako. Sana malaman din ng ibang dayuhang kaibigan ang tunay na Pilipinas, sabi niya. Sa pagdamdam sa kanyang init ng puso, lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob sa proseso ng pagbalangkas ng plano. May isa pa akong napagtanto. Ang dahilan kung bakit mahal ko ang Pilipinas ay hindi lamang dahil sa kultura o pagkain. Ito ay dahil sa puso ng mga Pilipino. Ang pusong tumulong sa akin noong ako ay nahihirapan, ang pusong sumama sa akin noong ako ay nalulungkot, ang pusong taos-pusong nagmahal sa akin, iyon ang dahilan kung bakit ako naantig. Kailangang magtagumpay ako sa pagkakataong ito. Nagpasya ako sa aking puso at nagsimulang maghanda dahil gusto kong ipakita ang tunay na kagandahan ng Pilipinas sa iba. Sa wakas, dumating ang araw para simulan ang Authentic Philippines Experience. 5 kaming dayuhang kaibigan kasama si Hans, ang lumahok. Nagsimula ito sa hapunan sa bahay ni Juan Carlo. Maingat na inihanda ng nanay ni Juan Carlo ang maraming pagkain. Adobo, sinigang, pansit gisado at iba't ibang side dish. Ang lasa ng pagkaing lutong bahay ay talagang kakaiba. Nagulat din ang aking mga kaibigan. Wow, ang sarap talaga! Ngunit ang mas nakakagulat ay ang care ng nanay. Nang sabihin ni Hans na hindi siya sanay sa maanghang, sinabi ni nanay, walang problema. Huwag mong pilitin ang sarili mo at naghanda pa siya ng isang bland na ulam para sa kanya. Maingat din niyang inalagaan ng bawat isa, sinasabing, ang sarap, di ba? Kung kulang pa, kukuha pa ako sa inyo. Pagkatapos kumain, nag-usap-usap kami ni tatay tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ipinagmamalaki ni tatay ang mga magagandang bagay. Marami pa ring pagkukulang sa aming bansa, ngunit patuloy kaming nagsisikap na umunlad, sinabi niya ng may buong katapatan. Nang tanungin ni Hans kung ano ang sikreto sa mabilis na pag-unlad ng Pilipinas, kahanga-hanga ang sagot ni tatay, ang pagnanasa sa edukasyon at ang espiritu ng sakripisyo para sa pamilya. Handa ang mga magulang na magtiis ng anuman para sa kanilang mga anak. Nang gabing iyon, kapansin-pansin na nag-iba ang reaksyon ng aking mga kaibigan. Mas warm pala ang mga Pilipino kaysa sa inaakala ko. Hindi ko inakalang ganito kasarap ang lutong bahay. Kakaiba talaga ang family bond ng mga Pilipino. Sa pagkakita sa mga positibong reaksyon na ito, nagsimula akong magkaroon ng pag-asa. Nang sumunod na linggo, nagpunta kaming lahat sa palengke. Si Juan Carlo ang tour guide. Muli, nagulat ang aking mga kaibigan sa pakikipagkapwa-tao ng mga tindera. Nagbigay sila ng maraming sample. Nang marinig na galing kami sa ibang bansa, lalo silang naging mabait. Ang partikular na tumatak ay nang tanungin ng isang ate si Hans, "Taga saan ka?" "Ay, galing ka pa pala sa malayong lugar." Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang piraso ng isang Filipino street food. Sa pagkakita sa eksenang iyon, lubusang nagbago ang ekspresyon ni Hans. Ayan pala ang tinatawag nilang kapwa, pakikipagkapwa-tao, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng araw na iyon, nagbago ang tono ng aking mga kaibigan sa pag-uusap tungkol sa Pilipinas. Bagamat mayroon pa ring kritikal na pananaw na wala na ang dating walang kondisyong pagmamaliit, may charm din pala ang Pilipinas. Napakabait talaga ng mga tao. Sa pagdinig sa mga salitang iyon, gumaan din ang pakiramdam ko. Maraming pagbabago ang naganap sa sumunod na mga buwan. Nagsimulang mag-aral ng Filipino si Hans. Ang iba ko namang kaibigan ay nagsimulang sumali sa mga Filipino Cultural Club. Noong Disyembre 2020, bago ako bumalik sa Norway dahil tapos na ang semester, nagkaroon kami ng farewell party. Dumalo ang pamilya ni Juan Carlo, ang bago kong mga kaibigan na Pilipino, at pati na rin si Hans at ang iba pang dayuhang kaibigan. Sa okasyong iyon, naghanda si Hans ng isang talumpati sa Filipino. Kahit na hindi pa perpekto ang bigkas niya, taos-puso niyang sinabi, "Marami akong natutunan dito sa Pilipinas, lalo na natutunan ko ang halaga ng pamilya at ang pusong nag-aalala sa kapwa." Napaiyak naman ang nanay ni Juan Carlo at nagsabi, "Masayang-masaya ako na naging ganoon kayo magkaibigan ng mga anak namin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kahalaga ang aking ginawa. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ay ang sarili kong pagbabago. Ang lahat ng pagkalito at salungatan na naranasan ko sa Pilipinas ay sa huli ay nagpabago sa akin na maging mas mature na tao. Naranasan ko mismo ang kahulugan ng pag-unawa sa iba't ibang kultura at ang halaga ng pagwawaksi ng prejudice. Sa eroplano pabalik sa Norway, habang inaalala ko ang nagdaang isang taon, naisip ko, ang daming nangyari. Ngunit lahat ng iyon ay isang mahalagang karanasan. Tinitigan ko ang lupain ng Pilipinas sa labas ng bintana at nagdesisyon, babalik ako rito. Pagbalik ko sa Norway, nakakagulat ang reaksyon ng aking pamilya at mga kaibigan. Agad nilang napansin ang pagbabago sa akin. "Ingvild, ang dami mong pinagbago. Parang mas mature ka na," sabi ni nanay habang tinitingnan ako. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang aking values. Dati, malakas ang individualism sa paraan ng aking pag-iisip. Ngunit ang karanasan sa family culture at community spirit sa Pilipinas ay malalim na nakaapekto sa akin. Mas pinahahalagahan ko na ang oras kasama ang aking pamilya at naging mas warm ako sa ibang tao. Pagkatapos kong bumalik sa universidad sa Norway, nagpatuloy ang ugnayan ko sa Pilipinas. Araw-araw kaming nag-uusap ni Juan Carlo. Patuloy din akong nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan na nakilala ko sa Pilipinas. Lalo na si Hans, nagpatuloy sa pag-aaral ng Filipino, pagbalik niya sa Germany at madalas akong tanungin tungkol sa kultura ng Pilipinas. Kapansin-pansin din ang pagbabago sa akin habang kumukuha ako ng Asian Studies course. Napansin din ito ng profesor, "Ingvild, parang marami kang natutunan sa Pilipinas. Mas malalim ang report mo," sabi niya. Iba talaga ang antas ng kaalaman na batay sa actual experience kaysa sa natutunan lang sa libro. Madalas ko ring ikwento ang Pilipinas sa aking mga kaibigan at napaka-positibo ng kanilang reaksyon. "Ganoon pala ang bansa na yan. Gusto ko ring makita," sabi nila. Ang mga kaibigan na walang interes sa Pilipinas noon ay naging aktibong curious ngayon. Lalo na nang ikwento ko ang tungkol sa sistema ng kalusugan at edukasyon ng Pilipinas, nagulat sila. "Talaga? Sa emergency room, natapos ang lahat ng test sa 30 minuto?
At mas mura ang tuition fee ng universidad kaysa sa atin. Sa pagbabahagi ng mga konkretong katotohanan ito, nakatulong ako sa pagpapabuti ng kanilang perception sa Pilipinas. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagbabago ng aking mga magulang. Noong una, nag-aalala sila sa koneksyon namin ng lalaking Pilipino, ngunit unti-unti nila itong naintindihan. Mabuti pala talagang kaibigan mong si Juan Carlo, sabi nila. Sobra akong natuwa nang marinig ko iyon. Nang nagkaroon ng petition drive sa Universidad ng Norway para magbukas ng klase sa Filipino, aktibo akong sumali. Batay sa aking karanasan, nagsumite rin ako ng artikulo sa campus newspaper na nagpapaliwanag ng pangangailangan na mag-aral ng Filipino. Ang artikulong may pamagat na, ang Pilipinas ay hindi na isang malayong bansa ay nakakuha ng simpatiya ng maraming estudyante. Bilang resulta, nagbukas talaga ng klase sa Filipino. Sa unang klase pa lamang, mahigit 30 estudyante na ang lumahok. Ang may bahagi ko sa iba, ang natutunan ko sa Pilipinas ay nagbigay sa akin ng sense of fulfillment. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang kumalat ang aking kwento. Lumahok ako sa Cultural Exchange Experience Presentation na inorganisa ng Universidad ng Norway at nagbahagi ng aking karanasan sa Pilipinas. Mahigit 200 audience ang dumalo. Ang pamagat ng aking presentasyon ay paglampas sa prejudice para matuklasan ang katotohanan. Taos-puso kong ibinahagi ang lahat, mula sa aking stereotype sa Pilipinas noong una hanggang sa pagkatuto ko ng tunay na Pilipinas sa pamamagitan ng actual experience. Lalo na nang ikwento ko ang tungkol sa economic miracle ng Pilipinas, napakainit ng reaksyon ng mga tagapakinig. Mula sa pagiging isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo hanggang sa pagiging advanced nation sa loob ng 60 taon, isang semiconductor kingdom na tinitingnan ng buong mundo, isang cultural powerhouse na nanalo sa mundo sa pamamagitan ng teleserye at music. Marami ang nagulat nang marinig ang mga nilalaman na ito. Ngunit ang pinaka-itinampok ko ay ang puso ng mga Pilipino. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi teknolohiya o ekonomiya, kundi ang warmth ng puso ng mga tao. Ang pusong tumulong sa nahihirapan, ang pusong nagpapahalaga sa pamilya, at ang community spirit na umuunlad nang magkakasama ito ang lumikha sa Pilipinas ngayon. Pagkatapos ng presentasyon, maraming estudyante ang nagtanong, anong klaseng tao ang boyfriend mong Pilipino? Talaga bang warm ang family culture ng Pilipinas? Mahirap bang mag-aral ng Filipino? Sinagot ko ang lahat ng tanong ng detalyado hanggat maaari. Ang tanong na pinakatumatak sa akin ay, bakit mo pinili ang Pilipinas? Sumagot ako, hindi ko pinili, parang tadhana. Ang lugar na ito, ang Pilipinas, at ang mga Pilipino ang nagpakita sa akin ng isang bagong mundo. Pagkatapos ng presentasyon, nagpakita rin ng interes ang lokal na media ng Norway. Kinapanayam ako ng isang local newspaper at isinulat ang aking kwento bilang report na may pamagat na ang natuklasang katotohanan ng Pilipinas ng estudyante ng Norway. Sa pagkakita sa report na iyon, inanyayahan din ako ng ibang universidad na magsalita. Nagkaroon ng interes ang Bergen University, Trondheim University, at iba pa na marinig ang aking karanasan. Sa bawat speech, naramdaman ko na parami ng parami ang mga estudyanteng nagkakaroon ng interes sa Pilipinas. Bukod pa rito, humingi rin ng tulong sa akin ang Filipino Cultural Center sa Norway upang ibahagi ang aking actual experience sa mga Filipino Culture Introduction event. Sa mga aktibidad na iyon, nakakilala ako ng iba pang mga taong may karanasan sa Pilipinas at nakabuo ako ng magagandang relasyon. Ang pinakamahalaga, ang pagbabago ng aking pamilya at mga kaibigan ang pinakamalaking resulta. Ngayon, dumami na ang nagsasabing gusto nilang pumunta sa Pilipinas para makita ito. Sinabi rin ng aking mga magulang na balang araw, gusto nilang pumunta sa Pilipinas para makilala ang pamilya ni Juan Carlo. Gumawa ko ng isang malaking desisyon sa aking buhay. Nagdesisyon kaming magpakasal ni Juan Carlo sa pamamagitan ng 1.5 taon ng long-distance relationship. Nagkaroon kami ng katiyakan sa isa't isa. Direkta ring nakita ng aking mga magulang si Juan Carlo at nagsabing, mabuti pala talaga siyang tao, at binasbasa nila ang aming kasal. Pagkatapos ng aming kasal, bumalik ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi bilang tourist o exchange student, kundi bilang isang tunay na miyembro ng lipunan ng Pilipinas. Ang pangalawang buhay ko sa Pilipinas ay ganap na naiiba sa una. Ngayon, hindi na bago o mailap ang kultura ng Pilipinas. Pumasok ako sa University of the Philippines Diliman Psychology Graduate School at nagsimulang formal na mag-aral.
Ang aking research topic ay ang adaptasyon at integrasyon ng mga multicultural family. Malaking tulong ang sarili kong karanasan sa aking research. Nagawa kong suriin ng detalyado ang actual difficulties at ang proseso ng paglampas dito na hindi ko malalaman sa pamamagitan lamang ng teorya. Sa proseso ng research, nakakilala ako ng maraming multicultural family. Maraming tao ang may katulad na karanasan sa akin. Narinig ko ang mga kwento kung paano sila nahirapan noong una na parang bago at mahirap ang Pilipinas. Ngunit habang tumatagal, nalaman nilang napakagandang bansa pala ito. Natuklasan ko na hindi espesyal ang aking karanasan, ngunit kasabay nito, alam ko rin na marami pa ring dayuhan ang nahihirapan dahil sa prejudice at misunderstanding. Kaya, nagsimula akong mag-isip kung ano ang magagawa ko. Sa tingin ko, mahalaga ang academic research, ngunit mahalaga ring gumawa ng mga aktibidad na aktwal na magbabago sa perception ng mga tao. Noong 2022, nagsimula akong mag-aral ng PhD program sa Ludwig Maximilian University of Munich sa Germany. Ang research topic ko ay cross-cultural exchange at promosyon ng mutual understanding. Gusto kong isaayos sa akademikong paraan ang aking karanasan sa Pilipinas at sa Norway. Kahit nag-aaral ako sa Germany, nagpapatuloy ang koneksyon ko sa Pilipinas. Linggo-linggo kaming nagvi-video call ni Juan Carlo. Nagluluto rin ako ng mga pagkain ng Pilipinas at ipinakikilala ko ang kultura ng Pilipinas sa aking mga kaibigan na Aleman. Interesado rin ang universidad sa Germany sa aking kwento. Isang kaso na isang taga-Norway ang nagpakasal sa isang Pilipino at nag-aaral ng PhD sa Germany ay napaka-espesyal. Mataas ang inaasahan ng aking mga propesor sa aking research. Ngayon, kapag inaalala ko ang aking karanasan sa Pilipinas, napagtanto ko na lubusan itong binago ang aking buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pag-experience ng ibang bansa, nagbago rin ang pananaw ko sa mundo. Ang pagtanggap sa ibang kultura ng walang prejudice at may open mind, ang pagsisikap na makita ang essence kaysa sa panlabas na anyo, ang lahat ng ito ay naging asset sa aking buhay. Ngayon ay 2024. Habang tinatapos ko ang aking PhD, course sa Germany, marami akong nararamdamang emosyon. 5 taon na ang nakalipas mula nang una kong tapakan ang lupain ng Pilipinas. Ang inosenteng dalaga mula Norway na iyon ay hindi kailanman nag-akala na magbabago siya ng ganito. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng bansang pinag-aralan ko. Ito ang turning point ng aking buhay. Ang lugar ng tadhana na nagbukas ng bagong posibilidad para sa akin. Ang mga taong nakilala ko doon, ang kultura na naranasan ko, ang values na natutunan ko, lahat ng ito ang humubog sa akin ngayon. Lalo na ang pagkikita namin ni Juan Carlo, na parang isang himala. Hindi lamang ako nakakilala ng isang kasintahan, kundi natuto rin ako kung paano magkaintindihan at magbigayan ng respeto sa kabila ng magkaibang kultura. Ang buhay mag-asawa ay araw-araw na cultural exchange. Napakahalaga ng proseso ng pagtanggap sa pagkakaiba at paghahanap ng pagkakapareho. Kahit nag-aaral ako sa Germany, lalo kong nararamdaman ang halaga ng Pilipinas. Sa tuwing nakikipag-usap ako sa mga tao mula sa ibang bansa tungkol sa Pilipinas, naririnig ko ang reaksyon na napakagandang bansa pala talaga niyan. Kapag ipinakikilala ko ang tunay na Pilipinas sa mga taong nakakakilala lamang dito sa pamamagitan ng teleserye o music, nakakaramdam ako ng pride. Malapit na ring matapos ang aking dissertation. Ang pamagat ay Intercultural Understanding sa Paglampas ng Prejudice, ang pagbabago sa mutual perception ng Pilipinas at Europa. Hindi lamang nito sinusuri ang sarili kong karanasan, kundi marami ring case studies ng ibang tao. Inaayos nito sa akademikong paraan ang tunay na kahulugan ng cultural exchange. Inaasahan ko na ang research na ito ay makakatulong sa mas maraming tao na maunawaan ang pagkakaiba ng kultura at mag-alis ng prejudice at misunderstanding na magbubunga ng tunay na komunikasyon at pagpapalitan. Sa tag-init ng 2024, sa wakas ay naglakbay kami ni Juan Carlo sa Norway, ang aking bayan. Gusto kong ipakita kay Juan Carlo kung saan ako lumaki. Excited din ang aking mga magulang na makita ang kanilang manugang. Sa eroplano mula Aiia patungong Oslo, excited at nervous si Juan Carlo. Ayos lang ba talaga? Magugustuhan kaya ako ni na tatay at nanay? Paulit-ulit siyang nagtanong. Huwag kang mag-alala. Sobrang excited sila na makita ka, pang-aalo ko sa kaniya. Pagdating namin sa Oslo Airport, naghihintay na ang aking mga magulang. Nang makita ni nanay si Juan Carlo, masaya siyang ngumiti at bumati sa Ingles. Juan Carlo, napakasaya kong makilala ka. Hindi mo alam kung gaano ka namin pinagmamalaki kay Ingvild.
Magalang ding bumati si Juan Carlo. Sa salitang Norwegian na itinuro ko sa kaniya, sinabi niya, "Napakasaya ko pong makilala kayo." Sa daan papunta sa aming bayan, lubusang nabighani si Juan Carlo sa tanawin ng Norway. Wow, napakaganda talaga. Ang bundok, ilog at dagat ay magkakasama ng napaka-harmonious. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, paghanga niya sa fjord at sa malawak na kagubatan. Napansin din ng aking mga magulang ang pagiging taos-puso ni Juan Carlo. Sa hapunan, sinabi ni tatay, "Juan Carlo, talagang mahal mo si Ingvild, hindi ba? Ramdam ko sa iyong mga mata." Taos-pusong sumagot si Juan Carlo. "Opo, Ingvild ang nagpabago sa aking buhay. Aalagaan ko siya habang buhay." Pagkaraan ng ilang araw, naglakbay kami sa Tromsø sa hilagang Norway upang makita ang Aurora Borealis. Hindi pa nakakita si Juan Carlo ng Northern Lights, kaya sobrang excited siya. Talaga bang may berdeng kurtina na sumasayaw sa langit? Nakakamangha, naramdaman niya na parang may mahika. Sa unang gabi namin sa Tromsø, napakalinaw ng panahon, pinakamahusay na kondisyon para sa pagtingin sa Northern Lights. Kasama ang isang lokal na guide, nagpunta kami sa isang madilim na lugar malayo sa syudad. Kahit na -15 degrees Celsius ang lamig, hindi ito ininda ni Juan Carlo. Bandang alas 10 ng gabi, nagsimulang lumitaw ang maputlang berdeng ilaw sa langit. "Tignan ninyo! Doon!" sigaw ng guide. Nanlaki ang mga mata ni Juan Carlo. Pagkatapos, habang lumilinaw ang Northern Lights, hindi siya makapagsalita. "Diyos ko! Nag-exist pala talaga ang ganito." Patuloy niyang paghanga. Nang umabot sa peak ang Northern Lights, nabalutan ng berde at purple ang buong kalangitan, parang mga anghel na sumasayaw sa himpapawid. Mahigpit na hinawakan ni Juan Carlo ang aking kamay. "Ingvild, salamat sa pagpapakita mo sa akin ng napakagandang bagay na ito. Hindi ko ito malilimutan habang buhay." Sa sandaling iyon, naintindihan ko, ang damdamin na naranasan ko sa Pilipinas, iyon din ang nararamdaman ni Juan Carlo sa Norway. Sa kabila ng paglaki sa magkaibang kultura, naging mas mayaman kami sa pagbabahagi ng kagandahan ng isa't isa. Pagkatapos naming makita ang Northern Lights, naranasan namin ang iba't ibang kultura ng Norway sa loob ng ilang araw. Ang partikular na tumatak kay Juan Carlo ay ang nature-centric lifestyle ng Norway. "Kakaiba talaga na gumugugol kayo ng oras sa kalikasan anuman ang panahon," sabi niya. Nang mag-hiking kami kasama si tatay, naranasan ni Juan Carlo mismo ang pagmamahal ng mga Norwegian sa kalikasan. Sa Pilipinas, ang pag-akyat sa bundok ay kadalasang may goal na makarating sa tuktok. Ngunit dito, parang mas mahalaga ang pag-enjoy sa proseso, sabi niya. Sumagot si tatay, "Tama. Para sa amin, mahalaga ang maging isa sa kalikasan." May nangyaring nakakatawa habang kumakain kami ng tradisyonal na fish dish. Kumain si Juan Carlo at kumunot ang kanyang mukha. Pilit siyang ngumiti habang sinasabing, "Talagang kakaiba ang lasa nito." Nakita ni nanay na nakakatuwa ang kanyang reaksyon at nagsabi, "Juan Carlo, sige lang, maging totoo ka. Hindi lahat ng Norwegian ay gusto iyan." Ngunit ang pinaka-nakakaantig ay ang reaksyon ng mga taga-bayan. Ang mga kapitbahay na kilala ko mula pagkabata ay warmly na tinanggap si Juan Carlo. "Ikaw pala ang asawa ni Ingvilda? Mukhang mabait na tao," sabi nila. Nagpakita rin sila ng interes sa Pilipinas. Sinabi ni Lolo Ola, ang Pilipinas ay napakagandang bansa. Noong bata pa ako, na-assign ako doon bilang medical personnel. Naaalala ko pa rin ang resilience ng mga Pilipino noon. Nagpasalamat si Juan Carlo ng taus-puso sa lahat ng tumulong noon. Nang mag-organisa kami ng Filipino Cultural Introduction sa Village Library, mas marami ang dumalo kaysa sa inaasahan. Ipinatungkol ni Juan Carlo ang family culture, hiya, pakikisam at kapwa pakikipagkapwa-tao ng Pilipinas. Lalo na ang mga matatanda ay nagpakita ng malalim na interes. Nang marinig ang tungkol sa kultura ng paggalang sa nakatatanda na nananatili sa Pilipinas, napabuntong hininga ang isang lola, "Maraming dapat matutunan ang mga kabataan ngayon." Mapagkumbabang sumagot si Juan Carlo. "Ngunit marami rin kaming dapat matutunan sa kultura ng paggalang sa individual ng Norway." Nang matapos ang biyahe at paalis na kami patungong Germany, binigyan ng aking mga magulang si Juan Carlo ng isang espesyal na regalo, isang wooden carving na ginawa ng aking lolo. "Ito ang Viking Guardian Spirit. Sana maging masaya kayo ni Ingvild," sabi ni tatay. Nang matanggap ni Juan Carlo ang regalo, napaluha siya. "Maraming salamat. Aalagaan ko ang kultura ng dalawang bansa na parang regalong ito," sabi niya.
Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming kasal ay hindi lamang pagtatagpo ng dalawang tao, kundi ang simula ng isang magandang paglalakbay ng dalawang kultura. Sa paghihiwalay sa airport, sinabi ni Nanay Juan Carlo, ipinagkakatiwala ko sa iyo si Ingvild. Balang araw, gusto rin naming pumunta sa Pilipinas para makilala ang iyong mga magulang. Sinabi rin ni Tatay, sana mas maging malapit pa ang Pilipinas at Norway. Sa eroplano, sinabi sa akin ni Juan Carlo, mas naunawaan ko si Ingvild sa biyaheng ito. At napagtanto ko, ang pagkakaiba sa kultura ay hindi nangangahulugang magkaiba rin ang puso. Ang pusong magmahal, ang pusong magpahalaga sa pamilya, ang pusong magtulungan sa buhay, magkakatulad ang mga ito saan man. Sa pagdinig sa mga salitang iyon, nakumbinsi ako na ang aming pag-ibig ay hindi lamang simpleng damdamin ng dalawang tao. Maaari itong maging tulay na nag-uugnay sa magkaibang kultura. Balak naming ipasa sa aming mga anak ang magandang kultura ng Pilipinas at Norway. Maraming magagandang kultura at warm na tao sa mundo na hindi pa natin alam, lalo na ang Pilipinas. Ito ay isang lugar na mas malalim at mas maganda kaysa sa nakikita sa ibabaw. Huwag lang maging isang turist, makipag-ugnayan sa tunay na Pilipino at maranasan ang essence ng kultura ng Pilipinas. Tiyayak na magkakaroon kayo ng karanasan na magpapabago sa inyong buhay, tulad ng nangyari sa akin.